Ayan ako, so magandang araw po mga kaisla. Mayroon po tayong pupuntahang kuiba, no? Ito yung kuiba na kung saan wala pa po may nakakapunta na mga kilalang tao, ano? Po ang kuiba na kung saan ang pinakamalalim na hindi pa po naaabot ni numan. Dahil natatakot po sila na pasukin ang kuibang ito. Ayan ako, so mga kaisla, samahan nyo po akong tuklasin ang loob ng kuiba or ng cave ni Kapas. Mula po dun sa bayan hanggang dito sa kuiba ay aabutin po tayo ng 5 kilometro. Ayan, lalakarin lang po natin kasi hindi po dito makapasok yung sasakyan. Ano ko sa mga kaisla, mga 1 kilometer na lang po yung lalakarin natin. Mararating na po natin yung cave ni Kapas dito sa may Kaluya Antique. Aray! Tara, let's go. Lakad-lakad pa more. Aray! O sakit. Ayan, dito maraming tinikbaw ka makarating sa kuweba ng cave ni Kapas. Ayan, sobrang sukal. Ayan, okay, so mga kaisla, dito na po tayo sa gilid ng kuiba. Ayan, medyo dahan-dahan lang po tayo kasi medyo malalim na. Ayan po yung kuiba ng cave ni Kapas. Ayan, so sobrang sukal yung dinadaanan natin kaisla. Ayan o. Okay, so mga kaisla, nandito na tayo sa may cave ni Kapas. Ito ang cave ni Kapas ng Kaluya Antique na kung saan wala pa po may nakakapasok sa pinakadulo nito dahil sa sobrang layo nito. Ayan, ito po ang cave ni Kapas ng Kaluya Antique. Tara, pasukin natin ang loob ng cave ni Kapas. Ayan, okay, sa mga kaisla, nandun na po yung mga kasamahan natin, nauna na po sila. Ayan, sa sobrang bagal ni Tatay Guido, siya po ang pinakahuling bumaba. Ayan, dadaan po tayo dito sa pinakadaanan ng cave ni Kapas. Halina po kayo, samahan niyo po akong tuklasin ang cave ni Kapas. Let's go. Dito na po tayo sa pinakaloob. Huwag po tayong masyadong maingay. May mga natutulog na mga paniki. Ayon sa mga kaisla, napasok na po natin ang unang pintuan ng cave ni Kapas. Ayon sa mga kaisla, puntahan na naman natin ang pangalawang pintuan ng cave ni Kapas. Dahan-dahan lang po tayo mga kaisla. Sa sobrang tagal, madulas na yung dadaanan natin. Ayon sa mga kaisla, halika sa pangalawang pintuan o daanan papunta sa pinakabunganga ng kuiba ni Kapas. Ito po ang cave ni Kapas na kung saan nung Second World War ay ito po ang taguan ng mga dayuhan para sa kanilang mga kalaban. Okay, let's go sa pangalawang pinto. Ito ang pinakabunganga ng cave ni Kapas, mga kaisla. Ayan, okay, so mga kaisla, huwag po tayong masyadong maingay dahil may mga natutulog na mga ibon o iba't ibang ibon dito sa loob ng kuweba. Dahan-dahan lang po tayo kasi medyo madulas yung dadaanan. Papasok doon sa pinakabunganga ng kuwibang ito. At dahil malayo kami sa kabihasnan, ang iba gustong pumunta dito at saka may mga dayuhan na pumunta dito na hindi nagpapaalam at ito ang ginagawa nila. Binubungkal nila ang mga gilid ng kuweba. Dahil pinaniniwalaan po nila
na sa loob ng kuweba may mga iniwan ang mga dayuhan. Ayun ko sa mga ka-Islam, malapit na po tayo sa pinakabunganga ng kuweba. Bago ka makarating ng bunganga ng kuweba, mayroon kang madadaan ng butas sa pinakataas po nito. Ayan. Let's go sa pangalawang pinto papunta sa pinakabunganga ng kuweba. Ayon sa mga ka-Islam, malapit na po tayo sa pinakabunganga ng kuweba. Halika, tunghayan natin. Samaan niyo akong tuklasin ang kuweba ng Cave ni Kapas. Ito po ang pinakabunganga ng Cave ni Kapas, mga ka-Isla. Ayon sa mga ka-Isla, ito dati mayroon po ditong hulma parang si Mama Mary. Ayan, okay. Nandyan lang po siya. Dito po sa pinakagitna nito. Diyan po siya. Sa sobrang tagal na at hindi na po napupuntahan ng ninuman, ayan, nawala bigla ang imahe ni Mama Mary dito sa kuweba ni Cave ni Kapas. Ayan sa mga ka-Isla, tanda po yan na maraming pumupunta dito na hindi nagpapaalam sa may-ari po ng lupa. Ayan, nilalagyan nila ng pangalan nila na sila ay nakapunta dito sa kuweba ni Cave ni Kapas. Ayon sa mga ka-Isla, sa Cave ni Kapas, mayroon po siyang malaking ugat ng puno na kung saan pwede nating akyatin. Tara, subukan nating akyatin kung kaya ni Tatay Guido. Ayon sa mga ka-Isla, ito ang pinakamalaking ugat dito sa Cave ni Kapas. Subukan po nating akyatin kung kaya ni Tatay Guido. Let's go! Ayon sa mga ka-Isla, nasa kalagitnaan na po tayo ng ugat ng punong to. Ayon sa mga ka-Isla, naakyat po natin yung pinakamalaking ugat dito sa Cave ni Kapas. Baba na tayo. So mga ka-Isla, challenging bago mo maakyat ang pinakamalaking ugat dito sa Cave ni Kapas. Grabe, sobra yung pawis ko. Ayon sa mga ka-Isla, napasok na natin ang pinakabunganga ng kuweba ni Cave ni Kapas. Ayan, okay, so punta naman tayo sa pangatlo na daanan ng Cave ni Kapas. Tara, puntahan natin. Let's go! Ayon sa mga ka-Isla, ito ang pinakamadilim na papasukin natin. Ito po ang pinakamaliit na dadaanan dito sa Cave ni Kapas. Palabas po ng kuweba. Ayan, okay, so tara, samahan niyo akong tuklasin ang pinakamaliit, pinakamadilim na daanan dito sa Cave ni Kapas. Ayan, dito sa mga liblib ng kuweba, bawat sulok, pwede po kayong maghugas ng inyong mga paa dahil sa sobrang putik na dinadaanan dito sa Cave ni Kapas. Let's go sa pangatlong dadaanan. Ayan mga ka-Isla, sobrang dilim dito sa pangatlong dadaanan natin palabas. Ayan, okay, let's go. Aray! Kabunggo ako pa, malibag sakit ang ulo.
Dubasag man. Mga kaisla, puntahan natin yung mga kasamahan natin. Mayroon daw silang nakitang mga paniki doon sa pinakailalim ng kuweba. Yung pangatlong dadaanan po natin. Ayan okay sa mga kaisla, let's go! Ayan okay, so dandahan lang po tayo, baka madulas si Tatay Guido sa sobrang putik ng dadaanan po natin. Huwag po tayong masyadong maingay kasi baka magsiliparan, mabangga tayo. Ayan okay sa mga kaisla, ayan po yung mga paniki. Naaamoy na natin yung mga pabango nila. Sobrang bango. Masakit sa ilong. Ayan po. Ayan, siliparan sila. Sobrang dami mga kaisla. Sorry, nabulabog po sila. Ayun po sa mga ninuno po namin, ang pinakamalayo na mapupuntahan ng Kidney Kapas ay mahigit 3 kilometer po ang layo. So, sa sobrang layo at sa sobrang putik yung madadaanan mo, ayan, maraming hindi nakarating sa pinakadulo po nito. Dahil sa sobrang putik po yung madadaanan. Unlike sa ibang mga kuweba na mayroon silang madadaanang mga tubig, may iba silang madadaanan maliban sa putik mga kaisla. Ayan, ito ang Kidney Kapas na kung saan wala pa may nakakarating sa pinakadulo ng kuwibang ito. Huwag po kayo maingay. Mayroon na naman tayong nakikita. Parang kakaiba yung nakikita ko. Mga kaisla, doon sa pinakadulo may nakikita kong hindi siya familiar. Tantan lang. Hindi. Ano? Ayan sa pinakadulo mga kaisla, parang may napapansin tayong hindi familiar sa akin. Ang dami nila mga kaisla. Ayan ho, yan. Nabulabog na naman sila. Nagsiliparan na naman ang mga kaibigan natin. Okay, let's go. Sa masikip na dadaanan natin. Ouch. Oh, grabe. Ayan, medyo madilim mga kaisla. Madilim na nga yung balat ni Tatay Guido. Madilim pa yung dinadaanan niya. Ayan, ito ang pinakamasikip na daanan dito sa Kidney Kapas. Grabe, sobrang sikip, sobrang dilim, sobrang putik mga kaisla. Ayan okay sa mga kaisla, palabas na po tayo dito sa Kidney Kapas. Okay, let's go. Grabe, sikip. Ang sikip mga kaisla. Ay, malapit na tayo sa pinaka labasan ng Kidney Kapas. Yan, nandito na tayo mga kaisla. Palabas na po tayo. Wow, sana all. Nakakapagod mga kaisla. Ano ko so, grabe ang pagod namin bago namin narating ang pinaka pangatlong daanan palabas ng Kidney Kapas. Subalit napakaganda naman po ng loob ng kuweba kahit matagal na po siyang hindi na pupuntahan ng mga tao o ninuman. Yan po ang kwento ni Kidney Kapas noong unang panahon.